Ako si Marikit, 32 taong gulang, at 7 taon na kaming kasal ni Lito, ang asawa ko na isang long-haul truck driver. Halos 5 araw sa isang linggo ay wala siya sa bahay, nasa kalsada, nagdadala ng mga kargamento mula Laguna hanggang Mindoro. Sa simula, hindi ko talaga masyadong naintindihan ang pagiging mag-isa, pero sa kalaunan, natutunan ko na rin itong yakapin, parang adobo lang, kapag tamang timpla, masarap kahit paulit-ulit. Isang araw, habang nagwawalis ako sa sala ng aming bahay sa bayan ng San Pablo, napansin ko ang luma at malat na chandelier na nakasabit sa kisam. Sabi ko sa sarili ko, Marikit, panahon na para magpaayos ng ilaw. Hindi pwedeng madilim ang sala kapag may bisita, lalo na pag si Lito ang babalik. Kaya, naghanap ako sa online marketplace ng bagong chandelier. May modernong disenyo, eleganteng puti at may mga kristal na kumikislap, parang mga bituin sa gabi ng Pasko sa Maynila. Nang dumating ang parcel, natuwa ako, pero nang buksan ko ang kahon, hala. Komplikado ang mga wires at screws, parang puzzle na pang matataas na level. Naisip ko, sino kaya ang kayang maglagay nito? Dito ko naalala si Mang Ernesto, ang kapitbahay naming retiradong elektrisyan na kilala sa buong barangay dahil sa husay niya sa mga gawaing bahay. Madalas akong tumulong sa kanila sa kusina, nagluluto ng sinigang o nag-aayos ng mga gamit. May kakaibang kapanatagan ang presensya niya, parang yakap ng ina sa tag-ulan. Nag-text ako, Mang Ernesto, pwede po ba kayong tumulong sa chandelier ko? Sagot niya, sige, mga 2:00 pupunta ako. Sa araw ng kanyang pagdating, nilinis ko ang bahay, binuksan ang mga bintana para pumasok ang araw, gusto ko maging kumikinang ang buong sala. Nakasuot ako ng simpleng puting blouse na bahagyang sumasabay sa hugis ng katawan ko, at isang maong skirt na hanggang tuhod, medyo pambahay pero may konting kilig sa hitsura. Sa paa ko ay tsinelas na may maliit na palamuti, para kahit konti may dating. Pagdating ni Mang Ernesto, may dala siyang toolbox at mumiti ng malawak. Saan ba ang chandelier mo, Marikit? Tanong niya habang tinitingnan ang kisam. Habang inaabot ko ang hagdan, hawak ko ang kahon, ramdam ko ang hanging excitement, hindi ko maintindihan kung bakit parang may kakaibang tibok ang puso ko. Habang tinatanggal namin ang lumang chandelier, may mga alikabok na bumagsak sa braso ko. Nang tumingin ako kay Mang Ernesto, nakita ko siyang nakangiti ng may misteryo, parang may alam na hindi niya sinasabi. Ang mga mata niya ay tila kumikislap sa liwanag ng araw na pumapasok sa bintana. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko, baka takot o tuwa, o isang halo ng dalawa. Nang maikabit ang chandelier at sinubukan namin i-switch on, ang puting liwanag ay sumalamin sa mukha ni Mang Ernesto, at bigla itong napangiti ng mailambing. Ayos na ito, sabi niya, sabay kaway ng kamay. Nagpasalamat ako at nag-alok ng kape na niluto ko mismo sa kusina, may halong kape barako at konting gatas, para sa tamang tamis. Habang umiinom kami sa mesa, napansin ko ang mga kamay niya, makapal, may mga peklat at singa ng panahon, pero malambot pa rin ang mga ito. Hindi ko na itago ang paghanga ko. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa buhay, sa pagiging mag-isa habang wala si Lito sa bahay, at sa mga araw na parang walang hanggan ang katahimikan. Alam mo, Marikit, sabi niya na may bigat sa boses, alam ko kung paano ang lungkot ng mag-isa, lalo na kapag gabi na at tahimik ang lahat. Napatingin ako sa kanya, at sa ilalim ng liwanag ng chandelier, parang may mga lihim na naglalaro sa pagitan namin, mga salitang hindi kailangang sabihin. Biglang tumahimik ang lahat sa paligid, wala nang tunog mula sa radyo o sa kalye. Para bang huminto ang oras. Nang lumapit siya sa akin, naramdaman ko ang tibok ng puso ko na parang sumisigaw sa dibdib ko. Ngunit sa halip na mga salita, isang tahimik na pag-unawa ang namayani. Nang umalis si Mang Ernesto, naramdaman kong may naiwan sa akin, hindi siya ang nawala, kundi isang bahagi ng aking sarili. Sa gabing iyon, sinindihan ko ang chandelier. Ang liwanag ay napakaliwanag na halos masakit sa mata, pero ramdam ko na ang init ng ilaw ay hindi lang nakapaligid sa akin, kundi nasa loob ko rin. May mga lihim na nagsisimulang magninga sa puso ko, mga damdaming hindi ko maipaliwanag. At habang hinihintay ko ang pagbabalik ni Lito, alam kong hindi na ako magiging katulad ng dati. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan, bakit sa bawat pagtingin ko kay Mang Ernesto, parang may tinatago siya. Isang kwento na hindi pa niya sinasabi. At iyon ang simula ng isang bagong kabanata na kailangang tuklasin. Kinabukasan, nagising ako ng maaga sa aming maliit na bahay sa San Pablo.
Ang araw ay sumisilip na sa likod ng mga puno ng niyog at mangga, habang ang hangin ay may dalang bango ng bagong gising na lupa. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, nakamasid sa mga kaluskos ng mga kapitbahay na abala na sa kani-kanilang gawain. Suot ko ang aking paboritong light blue na damit na gawa sa manipis na tela, hindi masyadong masikip pero sapat na para ipakita ang mga kurba ng katawan ko nang hindi nagiging bastos. Sa paa ko ay mga simpleng sinelas na gawa sa ratan na komportable kahit nasa mainit na panahon. Habang umiinom ako ng mainit na kape sa tasa na may disenyo ng mga bulaklak ng sampagita, naalala ko ang mga sandaling kasama si Mang Ernesto kahapon. Hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng ngiti at mga matang iyon na tila may tinatagong lihim. Parang isang pelikula na paulit-ulit dumadaloy sa utak ko, hindi ko maipaliwanag ang mga damdamin na unti-unting sumisikip sa dibdib ko. Biglang tumunog ang pintuan. "Marikit, ikaw ba yan?" Tawag ni Aling Nena, ang kapitbahay namin na mahilig sa chismis at laging may daladalang kakanin. "May dala akong kutsinta at biko para sa'yo." Ngumiti ako at binuksan ang pinto, saka ko nakita ang mga mata niya na kumikislap habang nakatingin sa akin. "Uy, ang ganda mo naman, parang artista sa teleserye," biro niya na sinundan ng malakas na tawa. "Ay, wag ka nang magyabang, Nena," sagot ko habang pinipilit ding ngumiti. Habang kumakain kami at nagkwekwentuhan sa harap ng aming bahay, dumaan si Mang Ernesto sa daan. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at maong na pantalon na parang laging handang magtrabaho. Napansin ko na may bagong pilat sa kanyang braso at nagtaka ako kung saan niya iyon nakuha. "Kumusta, Ernesto?" bati ko nang may bahagyang kaba sa tinig. "Ay, ayos lang yan, maliit lang na sugat," sagot niya habang ngumiti ng bahagya. Hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga kamay, ang mga peklat at tigas ay parang mga marka ng mahabang taon ng pagsusumikap. Sana ganito rin ang mga kamay ko balang araw, bulong ko sa sarili habang nakatitig sa kanya. Napansin niya ang tingin ko at nagkatinginan kami ng sandali na para bang may di mabilang na mga salita ang nais iparating sa isa't isa, ngunit nanatiling tahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpaalam siya ng mahinahon at naglakad papalayo. Ngunit bago siya tuluyang nawala sa aking paningin, napansin ko ang isang maliit na papel na nahulog mula sa kanyang bulsa. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may hinihintay akong senyales mula sa kanya. Naglakad ako papunta sa lugar kung saan siya huling naroon at kinuha ko ang papel. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang maikling mensahe. May mga lihim na kailangang malaman, sa likod ng liwanag ay nagtatago ang dilim. Ang mga salitang iyon ay parang mga patalim na sumaksak sa puso ko. Ano kaya ang ibig sabihin nito? May gusto ba si Mang Ernesto na ipahiwatig? O baka naman ito ay isang paanyaya na hindi ko pa handang harapin? Habang nakaupo ako sa silya, hawak ang papel, ang mga tanong ay nagsimulang sumalubong sa aking isipan. Parang may misteryo sa likod ng simpleng ngiti ni Mang Ernesto. At ang chandelier na aking ipinalit ay tila naging tulay sa pagitan ng dalawang mundo, ang liwanag ng araw at ang anino ng mga natatagong kwento. Napailing ako at nagdesisyon na dumaan sa bahay nila Mang Ernesto kinabukasan para magtanong. Pero may isang bagay na hindi ko maalis sa isip, sa bawat paglapit ko sa kanya, tila lumalapit din ako sa isang panganib na hindi ko pa alam. At parang sinasabi ng puso ko, mag-ingat, marikit, may mga lihim na hindi dapat buksan ng basta-basta. Kinabukasan, nagpa siya akong pumunta sa bahay ni Mang Ernesto. Malapit lang naman iyon, isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, at may bubong na yero sa kanto ng aming barangay sa San Pablo. Habang naglalakad ako sa makipot na daan, dama ko ang init ng araw na parang sinasabayan ng mga insekto na naglalakad sa damuhan sa gilid. Suot ko ang aking light pink na blouse na may maliliit na borda sa manggas at isang maong skirt na hanggang tuhod, na may puting sinelas na may maliit na palamuti sa strap. Simple lang ngunit may kakaibang dating kapag kumikilos ang hangin at humahagod sa balat. Pagdating ko sa harap ng bahay ni Mang Ernesto, napansin ko na bukas ang pinto at may mga tunog ng radyo na nagmumula sa loob, isang lumang radyo na palaging pinapakinggan ni Mang Ernesto tuwing umaga. Tumakbo ako papasok at nakita ko siyang nakaupo sa isang lumang upuan, nakasimangot habang nag-aayos ng mga kagamitan sa kanyang toolbox. Ang kanyang puting polo ay bahagyang pawisan sa noo, at ang mga wrinkles sa mukha niya ay lalong tumingkad sa liwanag ng araw. Magandang umaga, Mang Ernesto, bati ko ng may konting kaba. Pasensya na po kung inistorbo ko kayo.
Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata ay maihalong pagkagulat at saya. Ah, marikit. Wala namang istorbo dito. Ano bang maitutulong ko, ang sagot niya. Dumako ang aming usapan sa mensaheng natanggap ko kahapon. Mang Ernesto, ano po ba ibig sabihin ng sulat na ito? Ipinakita ko sa kanya ang papel. Sandaling tumahimik siya at inilipat ang tingin sa bintana. Alam mo, marikit, sa buhay, may mga bagay na hindi basta-basta nakikita sa ibabaw. Minsan, ang mga ilaw na pinakamaliwanag ay may pinakamadilim na mga anino. Napangiti siya ng may liwanag sa mata, ngunit may kalungkutan din na hindi maipaliwanag. Habang nakikinig ako, napansin ko ang mga kamay niya na mabilis kumilos sa pag-ayos ng mga wires ng isang maliit na electric fan. Ang mga daliri niya ay may katumpakan at galing, at may kakaibang init na naramdaman ko habang pinagmamasdan siya. Parang hindi lang siya basta elektrisyan, kundi isang taong may mga kwento at pasakit na hindi niya sinasabi. Bakit po ninyo nasabi yan? Tanong ko, habang unti-unting lumalapit ang aking puso sa kanya. Sino po ang may mga lihim na yun? Hindi na siya sumagot ng diretsyo. Minsan, marikit, may mga pangyayari sa buhay na mas mabuti pang itago. Pero hindi ibig sabihin na hindi ito kailangang harapin. Tumingin siya sa akin ng matagal, at sa isang iglap, parang may gustong sabihin, ngunit pinipigilan. Hindi ko maiwasang magtanong, Mang Ernesto, may tao po ba na nakakaalam ng mga lihim na yan? O ako po ba ang unang makakaalam? Napangiti siya ng bahagya, marikit, hindi lahat ng tao ay handang malaman ang buong katotohanan. Pero sa'yo, parang may kakaibang lakas na sa palagay ko ay kaya mong harapin. Sa gitna ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang bigat ng hangin sa kwarto. Parang may mga aninong dumaan sa paligid na nagbabantay sa bawat salita namin. Ang mga alikabok na sumasayaw sa liwanag mula sa bintana ay tila mga maliit na alaala ng nakaraan na bumabalik. Tumayo siya at inabot sa akin ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Ito ang susi, marikit. Pero gamitin mo ito ng may pag-iingat. Nang buksan ko ang kahon, may laman itong lumang susi at isang maliit na sulat. Ang sulat ay may nakasulat na, sa likod ng liwanag, doon matatagpuan ang sagot. Habang hawak ko ang kahon, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na bumaba sa aking mga balikat. Ano kaya ang ibig sabihin ng sulat na ito? At saan ako patutungo kung susundin ko ang mga palatandaan? Habang papalabas na ako ng bahay ni Mang Ernesto, napatingin ako sa kanya at nagtanong, Mang Ernesto, handa po ba kayo na sabayan ako sa landas na ito? Ngumiti siya ng may kakaibang init sa mga mata, hindi ako aalis, marikit. Kasama mo ako sa bawat hakbang. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, may isang lihim na tila nagtatago pa rin sa kanyang puso. Sa paglakad ko pa uwi, ramdam ko ang bawat hakbang ko sa maalikabok na daan, parang bawat hakbang ay naglalapit sa akin sa isang hiwaga na hindi ko pa lubos na naunawaan. At sa likod ng mga ulap, may isang anino ang nagmamasid, naghihintay sa tamang pagkakataon upang sumulpot. Hindi ko alam kung handa na ba akong harapin ang dilim sa likod ng liwanag, ngunit isang bagay ang sigurado, ang buhay ko ay hindi na magiging dati pa. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Mang Ernesto, gabi na nang makauwi ako. Sa loob ng bahay namin sa San Pablo, tila nag-iba ang aura ng paligid, ang mga anino sa sulok ng sala ay parang lumalabas mula sa mga dingding. At ang chandelier na naipalit niya ay naglalabas ng malamlam na liwanag na hindi ko mawari kung nakakaaliw o nakakapanibago. Nakasuot ako ng simpleng itim na sleeveless na blouse at maong na shorts na bahagyang nakalantad ang mga hita ko, na may mga pulseras na gawa sa kahoy sa aking pulso. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may kakaibang kapangyarihan ang mga ito tuwing gabi. Habang nakaupo sa sopa, hawak ang kahon na iniabot ni Mang Ernesto, paulit-ulit kong binasa ang sulat na may nakasulat na, sa likod ng liwanag, doon matatagpuan ang sagot. Pumailan lang ang isip ko sa mga posibilidad. Ano kaya ang ibig sabihin ng sulat? May lihim ba ang chandelier? O baka ang kahon mismo ang susi sa isang kwento na matagal nang nakatago sa aming barangay? Bigla akong narinig ng kaluskos mula sa kusina. Nilisan ko ang sopa at dahan-dahang nilakad papunta sa kusina. Sa liwanag ng lampara, nakita ko ang maliit na kulisap na naglalakad sa sahig. Napangiti ako at naalala ang mga simpleng saya sa buhay sa probinsya, mga kulisap, amoy ng bagong lutong sinangag, at ang malamig na simoy ng hangin sa gabi. Bumalik ako sa sala at nagpasya na buksan ang kahon.
Dahan-dahan kong inalis ang takip at sa loob ay mailumang susi na may kakaibang disenyo, parang gawa sa tanso na may mga ukit na hugis dahon ng niyog. Hawak ang susi, naramdaman ko ang init na tila dumadaloy sa aking mga daliri. Habang ipinagmamasdan ko ito, may narinig akong katok sa pintuan. Tumayo ako ng mabilis, medyo kinakabahan. Sino kaya yan? Bulong ko sa sarili. Pagbukas ko ng pinto, natanaw ko si Ate Luningning, ang kapitbahay namin na laging may dalang chismis at mga kwento ng buhay. Nakatayo siya na may dalang basket ng mga prutas mula sa kanyang taniman, mangga, saging at kaunting sampalo. Marikit, anak, kailangan mong mag-ingat, sabi niya ng seryoso habang nilalapag ang basket sa mesa. May mga bagay dito sa San Pablo na hindi mo dapat galawin, lalo na ang mga kwento tungkol kay Mang Ernesto. Napatingin ako sa kanya ng matagal, at sa kanyang mga mata ay maihalong takot at pangamba. Bakit po, Ate Luningning? Ano po ang nangyayari? Tanong ko habang nilalapitan siya. May mga lumang alamat dito sa aming lugar, paliwanag niya, na nagsasabing may mga lihim na nagtatago sa likod ng mga mabubuting mukha. At si Mang Ernesto, anak, ay may bahaging hindi niya sinasabi, mga kwento ng nakaraan na maaaring magdulot ng panganib. Hindi ko alam kung maniwala o hindi, pero ramdam ko ang bigat ng mga salita niya. Ano po ang dapat kong gawin? Tanong ko nang maihalo ng takot. Mag-ingat ka, anak. Huwag mong hayaang malimutan ang iyong puso sa paghahanap ng katotohanan. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa bintana, at sa likod ng dilim ay parang may mga matang nagmamasid, mga aninong handang sumingit sa aking mga pangarap at takot. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ko ang chandelier, naisip kong ang liwanag nito ay hindi lamang para sa aming sala, kundi para rin sa mga lihim na kailangang buksan, pero handa ba akong harapin ang mga dilim na iyon? At ano ang magiging kapalit ng aking paglalakbay sa gitna ng liwanag at anino? Kinabukasan, sumilip ang araw sa mga bintana ng bahay namin sa San Pablo, at ramdam ko ang bigat ng mga pangyayari kahapon. Nakapolo ako na kulay puti, may mga borda sa manggas, at isang maong na palda na medyo mahaba, hanggang sa tuhod lang. Sa paa ko ay ang paborito kong tsinelas na gawa sa goma, simple ngunit komportable sa paglakad sa maalikabok na daan. Habang nililinis ko ang bakuran, naalala ko ang babala ni Ate Luningning, mga lihim na nagtatago sa likod ng mga ngiti, mga kwento na maaaring magbago ng buhay. Habang nagwawalis, may narinig akong malapit sa gate. Nang lumapit ako, nakita ko si Mang Ernesto na nakatayo doon, suot ang kanyang luma at bahagyang kulubot na barong Tagalog, at maong na pantalon. May dalang isang matandang supot na tila mabigat. Marikit, may dala ako para sayo, sabi niya nang may ngiti pero maihalong kaba. Inalok niya ako ng supot, at nang buksan ko, nakita ko ang mga lumang litrato, mga larawan ng mga tao sa aming barangay, mga bahay na dati ay bago pa lang, at isa pang litrato ni Mang Ernesto na nakasuot ng uniforme ng pulis noong kabataan niya. Napatingin ako sa kanya nang mabigat ang dibdib. Sino po ang mga ito? Tanong ko. Mga alaala ng nakaraan, sagot niya, mga kwento na hindi lahat ay nalalaman. May bahagi ng buhay ko na nais kong malaman mo, Marikit. Hindi para takutin ka, kundi para maintindihan mo ang mga nangyari. Habang tinitingnan ko ang mga larawan, may isa na tumigil ang tingin ko, isang larawan ng isang babae na suot ang tradisyonal na barot saya, may malungkot na ngiti at mga matang puno ng kwento. Sino po siya? Sabi ko, halos mahapdi ang boses. Si Aling Rosario, sagot niya ng mailungkot, isang tao na mahalaga sa akin noon, pero nawala sa kakaibang paraan. Ang pagkawala niya ay nag-iwan ng mga tanong at mga lihim na hanggang ngayon ay hindi pa natutuklasan. Hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng kwento niya. Bakit po ninyo ito sinabi sa akin? Tanong ko, ano po ang kaugnayan ko sa mga ito? Tumango siya at tumingin sa malayo, Marikit, sa bawat kwento ng nakaraan, may kaugnayan ang bawat tao. Ang chandelier na ipinalit ko sa'yo, ang sulat sa kahon, at ang mga larawan na ito, lahat ay bahagi ng isang misteryo na kailangang mabunyag. At sa tingin ko, ikaw ang taong makakatulong upang mabigyang liwanag ang mga ito. Habang pinagmamasdan ko ang mga larawan, ramdam ko na unti-unting lumalalim ang ugnayan namin ni Mang Ernesto, hindi na lang bilang kapitbahay, kundi bilang kasama sa isang paglalakbay sa dilim at liwanag ng aming nakaraan. Ngunit habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang isang malamig na simoy ng hangin na dumaan sa bintana, kasabay ng mga alinggaw ng mga yabag sa labas ng aming bahay.
Biglang napatingin kami sa pintuan, ngunit wala naman taong nakatayo roon. Parang may mga matang nagmamasid mula sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumulpot. Hindi ko maiwasang mag-isip, ano kaya ang tunay na nangyari kay Aling Rosario? At sino ang mga aninong nagtatago sa likod ng mga litrato at sulat? Ang mga sagot ba ay magbibigay linaw o magdadala lamang ng mas malalim na dilim sa buhay namin? Pagdating ng gabi, habang ang buwan ay bahagyang natatakpan ng mga ulap sa langit ng San Pablo, nagdesisyon akong muling bisitahin si Mang Ernesto. Suot ko ang aking paboritong pulang saya na may bulaklak na disenyo at isang itim na top na bahagyang nakalantad ang balikat, hindi sobra, pero sapat para ipakita ang kurba ng liig ko na laging pinagmamasdan ng mga kapitbahay kapag dumadaan ako. Sa paa ko ay tsinelas na may mga maliit na palamuti na kumikislap kapag naaabot ng ilaw ng poste sa lansangan. Habang naglalakad ako sa makipot na daan patungo sa bahay niya, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang mga lihim mula sa nakaraan. Ang mga dahon ng mga puno ay naglalaro sa hangin, at ang mga anino ng mga sanga ay parang mga kamay na nag-aanyaya o nagbabanta, hindi ko matiyak. Pagdating ko sa harap ng bahay ni Mang Ernesto, nakita ko siyang nakaupo sa lumang bangko sa tabi ng pintuan, nakatingin sa malayo na parabang naghahanap ng isang sagot. Marikit, bati niya ng may ngiti, salamat sa pagpunta mo kahit gabi na. Pumasok ako at umupo sa tabi niya, habang hawak-hawak ko ang kahon na iniabot niya sa akin. Napag-isip-isip ko, panimula niya, na ang mga lihim na ito ay hindi basta-basta nalalaman ng lahat. Kailangan ng tapang at puso para harapin ang mga ito. Napatingin ako sa kanya at napansin ang mga linya sa mukha niya na nagpapakita ng pagod at kung minsan, panghihinayang. Anong ibig mong sabihin, Mang Ernesto? Tanong ko nang may pag-aalinlangan. May mga tao ba na gustong itago ang mga bagay na ito? Ngumisi siya ng bahagya, marikit. Sa aming barangay, may mga pamilyang matagal nang nagtatago ng mga sikreto, at hindi lahat ay handang ipaalam ang mga ito sa iba. Habang nag-uusap kami, bigla niyang inilabas mula sa supot ang isang lumang kahon na puno ng mga sulat at litrato. Ito ang mga ebidensya na matagal ko nang tinatago. Ang chandelier na naipalit ko sa iyo ay may koneksyon dito, isang simbolo ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Inabot niya ang isang sulat na medyo kupas na, at binasa ito ng mabagal. Sa bawat ilaw na sumisindi, may mga aninong nagtatago sa likod nito. Napatingin ako sa kanya ng maihalong takot at kuryosidad. Ano ang dapat kong gawin, Mang Ernesto? Kailangan mong tuklasin ang katotohanan, marikit. Pero mag-ingat ka, hindi lahat ng tao ay masaya kapag nalalaman ang mga sikreto. Biglang may kumatok sa pinto. Pareho kaming napatingin at dahan-dahan siyang tumayo para buksan. Ngunit wala naman tao sa labas. Parang may hangin lang ang dumaan. Napailing ako at sa ilalim ng liwanag ng chandelier, naramdaman ko ang bigat ng mga pangyayari. Bago ako umalis, niyakap niya ako ng mahigpit at bulong, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Nang pauwi na ako, naramdaman kong ang bawat hakbang ko ay may kasamang pag-aalinlangan, ngunit may determinasyon na unti-unting lumalakas sa puso ko. Sa likod ng mga lihim at anino, may liwanag na naghihintay na matuklasan. Ngunit handa na ba ako sa mga panganib na dadalhin nito? At sino ba talaga ang nagmamasid sa bawat galaw ko sa dilim ng San Pablo? Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga gulay sa palengke ng San Pablo, napansin ko ang isang kakaibang lalaki na palihim na nakatitig sa akin mula sa sulok ng tindahan. Nakasuot siya ng simpleng itim na polo at maong na pantalon, may suot na sombrero na medyo nakalubog sa kanyang noo kaya mahirap makita ang buong mukha niya. Parang siya'y bahagi ng anino ng araw na dumadaan sa mga puno. Suot ko noon ang puting blusa na may maliliit na buttons at isang maong na palda na bahagyang sumasabay sa bawat galaw ko, na parabang may sariling buhay. Habang nagbibilang ako ng pera para sa mga pinamili namin, hindi ko maiwasang pansinin ang kanyang mga matang tila sumusubaybay sa bawat kilos ko. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang titig, hindi ito basta-basta. Napatingin ako sa paligid, at habang hindi siya gumagalaw, nagtaka ako kung sino siya at anong ginagawa niya sa palengke namin. Pagkatapos kong tapusin ang pamimili, naglakad ako papalayo, pero naramdaman kong sinusundan ako. Pabilis ang tibok ng puso ko. Sa bawat hakbang, parang may kaluskos na kasabay ng aking paghinga. Nilapitan ko ang kanto kung saan may tindahan ng kape, at doon ako nagtago sa likod ng mga kahon ng kape. Biglang naramdaman kong may humawak sa balikat ko.
Lumingon ako ng mabilis at nakita si Mang Ernesto na may seryosong tingin. Marikit, kailangan nating mag-usap, sabi niya ng mahigpit ang boses. Hindi ka dapat nag-iisa sa mga nangyayari. Dinala niya ako sa isang maliit na kainan sa gilid ng palengke. Habang umiinom kami ng mainit na barako, ipinaliwanag niya na may mga taong ayaw malaman ang mga lihim na tinutuklas namin at handa silang gawin ang lahat para mapigilan kami. Ang lalaki na nakita mo, bahagi siya ng isang grupo na matagal nang nagmamasid sa ating barangay, dagdag niya. Hindi mo dapat ipagsawalang bahala ang mga pangyayari. Habang nagkukwento si Mang Ernesto, napansin ko na ang mga kamay niya ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa malamig kundi sa kaba at takot. Hindi ko maiwasang maalala ang mga litratong ipinakita niya at ang mga sulat na may mga palihim na mensahe. Marikit, kailangan mong maging maingat, paalala niya habang tinitingnan ako sa mata. Hindi lahat ng tao ay may mabuting hangarin. Ang liwanag na sinindihan natin ay maaaring magdala ng panganib. Pagkatapos ng aming pag-uusap, naglakad kami pauwi sa dilim ng gabi. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang bigat ng mga pangyayari at ang bawat anino ng gabi ay tila nagiging mas malalim. Sa likod ng mga ngiti ng mga kapitbahay, may mga matang nagmamasid, naghihintay ng pagkakataon upang kumilos. Hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan ng aming paghahanap ng katotohanan, ngunit isang bagay ang sigurado, ang mundong dati kong kilala ay unti-unting nagbabago, at ang dilim ay unti-unting sumasaklaw sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy akong maglalakad, dala ang apoy ng chandelier na nagbigay liwanag sa aking landas. Isang gabi, habang nakaupo ako sa balkonahe ng aming bahay sa San Pablo, nilalantakan ng malamig na hangin ang aking mga buhok na bahagyang kumikilos. Nakasuot ako ng malambot na itim na nightgown na may mga pinong lace sa gilid, simple pero may kakaibang ganda sa ilalim ng buwan. Sa aking mga daliri, hawak-hawak ko ang lumang susi na iniwan ni Mang Ernesto, habang pinagmamasdan ko ang mga bituin na tila naglalakbay sa kalangitan. Hindi ko maiwasang balik-balikan ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Ang mga lihim na unti-unting lumalabas, ang mga matang nagmamasid sa akin, at ang lalaking palihim na sumusunod sa akin sa palengke. Ang bawat pangyayari ay parang isang piraso ng puzzle na kailangang buuin, ngunit ang kabuuan ay mistulang isang mapa ng mga misteryo at panganib. Habang nag-iisip, naramdaman ko ang isang malamig na haplos sa balikat ko. Nilingon ko ang aking sarili sa salamin ng balkonahe, walang tao sa likod ko. Siguro imahinasyon lang, bulong ko sa sarili, ngunit hindi ko mapigilan ang pagkatakot na kumalat sa aking dibdib. Kinabukasan, dumating si Mang Ernesto sa bahay. Nakabarong siya na medyo kupas na, at may dalang isang malaking sobre. Marikit, may nahanap ako, sabi niya habang iniabot ang sobre sa akin. Ito ay mga dokumento na maaaring makatulong sa atin upang mas maintindihan ang mga nangyayari. Binuksan ko ang sobre at nakita ang mga lumang sulat, litrato, at ilang pahina ng journal na isinulat ng isang tao na matagal nang nawala sa aming barangay, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at paghihiganti. Ang mga salita ay puno ng emosyon at tila may mga lihim na nakatago sa pagitan ng mga linya. Habang binabasa ko ang mga sulat, naramdaman kong unti-unting bumabalik ang mga alaala ng mga kwento ni Mang Ernesto tungkol kay Aling Rosario at sa mga nagdaang pangyayari. Ngunit may isang pangungusap sa journal ang tumatak sa akin. Sa likod ng bawat liwanag, may aninong naghihintay na sumiklab ang apoy. Biglang tumunog ang telepono. Nang sagutin ko, isang mababang boses ang nagsabing, "Huwag kang magtiwala sa lahat ng nakikita mo, Marikit. May mga bagay na mas mabuti pang manatiling lihim." Napatingin ako sa telepono at ang puso ko ay tumibok ng mabilis. Sino kaya ang nasa kabilang linya? At hanggang kailan ako ligtas sa mundong puno ng lihim at panganib? Habang inilapag ko ang telepono, napatingin ako sa chandelier na kumikislap sa kisam. Ang liwanag nito ay tila isang paalala na sa bawat hakbang ko, may mga mata na nagmamasid, at ang dilim ay palaging nakahanda upang sumaklob sa anumang liwanag na aking sinusubukang sindihan. Isang hapon, habang naglalakad ako sa tabing ilog ng San Pablo, dala ang lumang kahon at ang mga dokumentong nakuha mula kay Mang Ernesto, ramdam ko ang init ng araw na unti-unting nagpapawis sa aking noo. Nakasuot ako ng puting blouse na bahagyang tinatahi sa baywang, at isang maong na palda na may mga butas na sinadyang nilagay para sa estilo. Hindi ko naman inaasahan na magiging sentro ng atensyon ako sa maliit na bayan namin.
Sa paa ko ay mga tsinelas na may mga bulaklak na disenyo na nagpapagaan ng bawat hakbang. Habang nakaupo ako sa isang bato sa tabi ng ilog, binubuklat ko ang mga pahina ng journal, sinusubukang unawain ang mga lihim na nakatago sa mga salita. Ngunit bigla, naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa likod ko. Lumingon ako ng mabilis at nakita si Lito, ang asawa ko, na nakatayo sa gilid ng punong mangga. Nakapulo siya at maong, may dalang helmet sa isang kamay, at ang mukha niya ay seryoso. "Marikit, anong ginagawa mo dito mag-isa?" tanong niya, hawak ang kanyang helmet na parang sandata. "Alam mo bang delikado na ang mga pinapasok mo?" Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya ang lahat, ang chandelier, si Mang Ernesto, ang mga lihim, at ang mga banta na unti-unting sumusunod sa akin. Ngunit alam kong kailangan kong harapin ang katotohanan. "Lito, may mga bagay akong kailangang malaman." Hindi ko na kayang magpanggap na walang nangyayari, sagot ko ng may determinasyon. Napailing siya at umupo sa tabi ko. "Marikit, hindi ko nais na masaktan ka, pero may mga tao sa paligid natin na hindi mo kilala. At ang mga lihim na yan, baka magdala ng panganib hindi lang sa'yo, kundi pati sa pamilya natin." Habang nag-uusap kami, napansin ko ang mga matang puno ng pangamba at pagmamalasakit. Sa pagkakataong iyon, nagkaroon kami ng mas malalim na koneksyon, hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang mga taong handang harapin ang unos ng buhay ng magkasama. Ngunit bago pa man namin matapos ang usapan, dumating si Mang Ernesto, may dala-dalang isang bag na puno ng mga lumang gamit. "Marikit, Lito, kailangan nating pag-usapan ang lahat," sabi niya ng seryoso. Habang pinagmamasdan ko ang dalawang lalaking ito na may kanya-kanyang mga kwento at lihim, naramdaman ko na ang aking buhay ay parang isang pelikula na puno ng mga twists at drama. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Sa likod ng mga lihim, sa gitna ng mga anino, may pag-asa pa rin na magningning ang liwanag. Ngunit hanggang kailan kaya ito mananatili? At ano ang susunod na kabanata ng aming kwento? Malamig ang hangin nang kami nagtipon-tipon sa lumang bahay ni Mang Ernesto, na ngayoy tila naging sentro ng aming mga lihim. Nakatayo ako sa gitna, suot ang aking pulang damit na may simpleng disenyo, bahagyang sumasabay sa bawat galaw ng hangin, at nakatsinelas na may mga ukit na parang mga bulaklak ng sampagita. Sa aking mga kamay, hawak ko ang lumang susi at ang mga dokumentong naglalaman ng mga sagot na matagal na naming hinahanap. Si Lito ay nakatayo sa tabi ko, nakasuot ng itim na polo at maong, habang si Mang Ernesto naman ay nakaupo sa isang lumang upuan, ang mukha'y puno ng pagod ngunit may determinasyon. "Marikit," panimula ni Mang Ernesto, "ang mga lihim na ito ay hindi lamang bahagi ng nakaraan, kundi mga gabay para sa kinabukasan." Habang binubuksan namin ang isang lumang kahon na may nakasulat na "Susi ng Katotohanan," unti-unting lumitaw ang mga larawan, sulat, at mga dokumento na naglalantad ng mga lihim ng aming barangay, mga kwento ng pagtataksil, pag-ibig, at mga pangyayaring nag-ugat sa madilim na bahagi ng kasaysayan namin. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pagtuklas, biglang bumukas ang pinto ng bahay, at pumasok ang isang anino. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim, at ang tinig ay malamig at puno ng pagbabanta. "Hindi niyo dapat hinahawakan ang mga bagay na iyon," wika ng anino, "dahil ang liwanag na inyong sinindihan ay magdudulot ng kapahamakan." Tumayo kami ng sabay-sabay, at sa puso ko ay isang malalim na takot ang sumalubong, ngunit kasama rin ang tapang. Alam kong ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na kwento. Habang ang anino ay naglalaho sa dilim, napatingin kami sa isa't isa at nagkaunawaan. Ang aming buhay ay hindi na magiging dati pa. May mga lihim na kailangang ilantad, mga kasinungalingan na dapat sirain, at mga katotohanan na naghihintay na mabunyag. At sa likod ng lahat ng ito, naroon ang isang tanong na bumabalot sa aming mga isipan: sino ba talaga ang nasa likod ng mga aninong ito? At hanggang kailan kami makakaligtas sa dilim na unti-unting sumasakop sa aming mundo? Ang susi ng katotohanan ay hawak na namin. Ngunit handa na ba kami sa mga lihim na naghihintay? Ang kwento ay patuloy pa lamang.